Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, 5 days ago, na-content ko si Ghost Hunter 88, no? At maraming mga bobong na apektuhan. Mga bobong naniniwala kay 88. Oo, mga bobo. 'Di ba? Mga bobo. Ako, hindi ko sinasabing wag niyong i-content si Doc Willie Ong. Kasi si Doc Willie Ong ay public figure. 'Di ba? Celebrity si Doc Willie Ong eh. Pero i-make sure nyo na kung i-content nyo si Doc Willie Ong, huwag nyo hahaluan ng kasinungalingan at kagaguhan. Kasi sensitive yung pinagdadaanan ng tao eh. 'Di ba? Mahiya kayo sa balat nyo kung gagawa nyo pa ng kasinungalingan yung pinagdadaanan ni Doc Willie Ong para makapanloko ng kapwa. Now, nung nag-content ako, habang ini-explain ko, mga bobong naniniwala kay 88, nagagalit. Tinan mo mga bobo, tanga-tanga talaga, nagagalit. Di ba? Panoorin nga natin or basahin natin yung mga argumento ng mga bobo. Mga bobo. Di ba? Hoy, mga bobo, sasagutin ko yung mga comment yung mga bobo dito, mga bobo. Ba't ko nasabing bobo kayo? Naniniwala kayo kay 88 sa sinasabi niya tungkol kay Doc Willie Ong na nagpadala ng herbal. Ano yung mga kagaguhan na pinagsasabi ni 88 na kinulam daw si Doc Willie Ong? Diba? Ginagago na kayo. Pinagtatanggol nyo pa. Ginagago na nga kayo. May choice nyo yan, ipagtanggol nyo, ano? Pero hainan nyo ako ng magandang argumento. Hindi puro kabubuhan. Diba? Basahin natin yung mga komento ng mga bobo. Mga bobong nagko-comment. Mga bobo. To. Sabi ni Ma'am Arlene Bulado, gago ka. Huwag kang magtakip ng muka, ikaw ang impostol. Anong impostol? Ikaw ang bobo. Ikaw, anong natulong mo? Tinanong niya ako, ang natulong ko, awareness para sa mga tao na hindi na maging uto-uto katulad mo. 'Di ba? Kayo diyan, choice niyo magpaka-uto-uto diyan. Bahala kayo diyan. Pero ang sa akin dito, baka may mauto pa uli. 'Di ba? Baka sakaling may makaramdam na mang-uuto lang yung idol mo. Na manluloko. 'Di ba? Malaking tulong 'yon ang hindi mauto yung kapwa. Katulad yung mga uto-uto. Mga bobo. Pero naniniwala kayo? Yung duwende niya, nakakausap si Doc Willie Ong na pinadalhan daw ng herbal na never naman binidyo yung pagpapadala kay Doc Willie Ong. Diyos ko naman, napaka-bobo naman ito mga to. O sasabihin niya naman, hindi na binidyo kasi baka malaman yung address. Di takpan yung address, at least pinapadala sa LBC. 'Di ba? Nasa Singapore kasi si Doc Willie Ong eh. Magpapa-LBC sila. At napuntahan daw ng duwende niya. Si Shoto. Itong mga bobong to, naniniwala. Di ba? Mga argumento, gago ka. Huwag ka magtakip ng muka mo. Si 88 nga, hindi nagtatakip ng muka, manluloko eh. Di ba? Wala sa pagtakip ng muka yan. Matagal ko naman sinasabi, porket ba nakatakip ang mukha ko pag sinabi kong 1 + 1 = 2? Mali na dahil nakatakip ang mukha ko? Bobo! Ikaw ang bobo, gago pa. Ikaw, ano tawag sa'yo? Mga argumento ng tanga. Tapos ito, si Ma'am Lorna Rabe. Tama ba? Alam nyo, totoo po ang duwende, may mga gamot na di alam ng mga doktor. Ang mabubuting nila lang ay tumutulong sa mga tao. Yung pagiging totoo ng duwende, debatable yan eh. Maaaring totoo, maaaring hindi. Ako mismo, no? Hindi pa ako nakakita ng totoong duwende. Ngayon, kung ang argumento, totoo ba ang duwende? Hindi ko alam. Malay mo totoo, malay mo hindi. Pero I'm so sure, yung video ng idol mo, peke. 'Di ba? Video ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung duwende. Ibang usapan 'yon. Kung totoo ba ang duwende malay ko, hindi ko alam. Malay mo totoo ang duwende. Hindi ko pwedeng i-confirm sa inyo kasi hindi pa ako nakaranas ng duwende. 'Di ba?
Malay nyo, totoo talaga may duwende. Pero kahit kailan, hindi totoo yung video ng idol nyo tungkol kay Doc Willie Ong na nakakausap. Kasi kung totoo yan, dapat namin mention yan. Naki-MJS nga si Doc Willie Ong. Ba't hindi niya na-mention na nagpapasalamat siya doon sa duwende? Na kinausap siya ng duwende. Wala naman siya sinabing ganun eh. Diba? Just imagine, kinausap ng duwende, hindi mo ba ibabanggit sa KMJS yun? Ay, may duwendeng kumausap sa akin galing kay 88. Diba? Ngayon, sasabihin niyo naman, hindi talaga sinasabi yung pag kinakausap ka ng duwende kasi ilihim. Bakit sa 88 binobroadcast niya? Kung hindi pala pwede. Nasabihin na, diba? Mga tanga. Anak ng patola. Binigyan kayo ng utak para gamitin nyo. Baka ikaw, Bobo. Sabi ni Reynald, Bobo. Baka ikaw yung bobo, sir. Ba't ka nagtatago sa maskara nyo? Takot ka sa kapwa nyo, YouTuber. Aalisin ko maskara ko, paharapin mo sa akin yan. Na live. Yan nga, idol mo ang delete ng delete eh. Baka mamaya pagka kinontra mo yung idol mo dyan sa live niya, i-delete ka nyan. Buti nga kayo. Pinapakinggan ko kayo dito eh. Diba? Yung idol nyo nga, delete ng delete eh. Sinong takot sa amin dalawa? Tanong mo siya. Pupuntahan nga yung idol mo, tandaan mo pupuntahan yung idol mo, biglang sasabihin niya, hindi namin kasalanan kung ma-ambush kayo dito Tingnan mo, ito, panoorin mo tong harapan namin ninyo. Hindi siya umaakyat. Pinapaakyat namin siya. Tamo, nagko-comment lang siya doon sa bot. Tingnan mo comment ng idol mo. Paaralan po dyan, pero itong ginawa ng idol mo. Ito si Ma'am Tamia. Hoy, Bobo, makinig ka. Ito si Ma'am Tamia, magkakaroon to ng humanitarian project sa school ni Baby Boss Samar. Mamimigay sila ng mga school supply sa mga bata. Makakatulong sa mga bata 'yon. Kung saan nagtuturo si Baby Boss Samar. Alam mo anong nangyari? Sabi kasi ni Ma'am Tamia, after namin, mga riders kasi ang kasama ni Ma'am Tamia na mag-humanitarian mga riders. Diba? Sabi ni Ma'am Tamia, after namin mag-distribute ng school supply sa school nyo, dediretso kami sa inyo para makita namin si Linyo. Ito yung sinabi ni Ma'am Tamia dito. Pakinggan mo. Pupuntahan ko na lang din po si Linyo. O yan Yun na sabi ni Ma'am Tamia. Diyan sa inyo para mag-outreach program po. Mag-outreach program sila sa school ni Baby Boss Samar. Kami sa high school ninyo na paaralan po dyan. Pero, kasi di ba teacher si Baby Boss Samar? Tama? pupuntahan ko na lang din po si Linyo. After nilang mag-outreach program sa school ni Baby Boss Samar, nalaman ni Baby Boss Samar, after nun pupuntahan si Linyo. Nataranta si Baby Boss Samar. Alam mo ginawa ni Baby Boss Samar? Kinancel niya yung humanitarian project. Biro mo, ang dami sanang batang matutulungan ng school supplies. Kinancel ni Baby Boss Samar kasi natatakot siyang puntahan si Linyo. Nalaman ng pupuntahan si Linyo, Nung pupuntahan si Linyo, sabay comment ni Ghost Hunter 88. Ano sinabi ni Ghost Hunter 88? Kung magpunta kayo dito, pag na-ambush kayo, wala na kaming pananagutan sa inyo pag pumasok kayo. Kita mo na? Tapos ako yung sasabihin mong duwag. Dahil nakamaskara, napakatanga nyo naman. Ang tatanga nyo. Hindi ba kayo nakakahalata dyan? Pag pupuntahan, ma-ambush daw, at hindi ka ba nakakahalata, tuwing may bibisita dyan, laging wala si Linyo. Kasi ang katuwiran daw, ito si Ate Gina, mamaya si Ate Gina, i-discuss natin yan, Bumisita si Ate Gina dun Pag may subscriber yan na bumibisita dun sa park nila, palaging nawawala si Linyo. Last time na may bumisita dyan, si Ate Gina, yung subscriber nila from Malaysia, wala si Linyo. Pati yung mga aswang na nahuli nila, wala na rin. Ang katwiran, kasi masyado daw binabash yung duwende, kaya nagtampo daw. 'Di ba? Aalis muna yung duwende kasi may schedule ng pagbisita sa kanila yung subscriber nila. Tapos nung tapos na yung pagbisita, biglang bumalik na sila Linyo, may mga duwende pang bumalik. O kita nyo na, ginagago kayo. Kung ano yung mga dahilan pagka bibisita diyan,
Ano? Tatanga-tanga pa rin ba? Tatanga-tanga pa rin? Punyetang mga taon to, ang tatanga nyo. Mga pinagsasabi nyo. Ayan o. Tapos ako ba sasabihin mong, takot sa kapwa YouTuber? Pupuntahan nga yan eh. May time pa nga yan na kinasahan ko yan eh. Papapirmahan ko ng waiver yan. Pag walang duwending nakita doon, ibabalik niya lahat na nagastos ko. Hindi ko masasabihin mo, Samar. Kasi nga, peke. Tatanga nyo. Leche. Grabe ka na naman magsira kay 88. Mabait nga siya. Ikaw, di kita kilala. Nakakainis ka, idol ko siya. Di ba? Sa 88, kilala mo? Hindi, wait lang. Sira kay 88. Ano ba yung sinira ko kay 88? Masasabi niyo ba yung sinira ko kay 88? Alin ang paninira doon? Matagal ko nang tinatanong yan. Every time na may magsasabi sa akin, naninira ka, ano yung paninira na sinabi ko niyan? Na hindi totoo yung duwende? Hindi naman talaga totoo eh. Paharapin nyo sa akin yan. Marami ako evidence dyan sa idol nyo. Diba? Marami ako evidence dyan, maniwala ka sa akin. Kahit mismong kapitan nila, nakausap ko na. Ang hinihiling ng paghaharap lang namin yan sa live. Maniwala ka sa akin. Kaya hindi nga makaharap-harap sa akin ng live yan eh. Ang sipag niyan, biruin mo, hindi ka ba nagtataka? Napakatapang ni 88 humarap sa mangkukulam, sa aswang, sa tikbalang, 'di ba, sa kapre, sa kataw, kung ano mga mahiwagang nilalang ang hinaharap niyan, pero sa live at matanong, duwag. Hindi ka nakakahalata? Ang tanga talaga ng pag-uutak mo kung hindi mo nahahalata 'yon. 'Di ba? Ang mga argumento nyo, ikaw ang bobo, tanga ka, bungo ka nga. O ano 'yun? Ikaw ang dapat di paniwalaan. Bakit ba galit ka kay 88? Di ka naman niya hinihinga ng pera. Hoy, bakit sige. Anuhin ko 'tong argument? Hindi naman ako hinihinga ng pera ni 88. Bakit ikaw nagagalit ka rin sa akin? Di ba? Hindi naman kita kino-content. Nakukuha mo? Ma'am tanga, nakukuha mo? Ikaw nga nagagalit ka sa akin, hindi naman ikaw kino-content ko, pero naiintindihan ko yan. Kasi mahal mo si 88 eh. Ayaw mo na may masamang nangyayari kay 88. Ganyan din ang pagtingin ko sa mga kababayan nating matatanda na madaling maloko. 'Di ba? Mahal ko din yan, nakikita ko ang nanay ko sa kanila. Hindi ba pwedeng yan din ang dahilan ko? 'Di ba? Kaya ako sinasabi, hindi ako hininga ng pera. Pero nagkakalat ako ng awareness para sa mga matatanda nating kababayan na madaling mauto dito. Kung ikaw nga nagagalit para kay 88, ako wala akong karapatan magalit para sa kababayan nating inuuto. Ikaw lang? Bakit nakamaskara ka? Ikaw yan ang ibig sabihin naninira, scam. Paano naging scam ang paninira at ano yung sinira ko? I-identify nyo. Next time, mga bobo tanga-tanga na nagsasabi sa akin naninira, paki-identify ano yung sinabi kong paninira kay 88. Ano yung sinabi kong paninira dyan? Paki-comment po, ano yung sinira ko dyan? Sinira ko na hindi totoo ang duwende. Hindi naman talaga totoo eh. Kahit saan kami makarating yan. Kahit idemanda niya ako sa piskal ng cyber libel, kapag sinabi kong peke ang duwende niyan, baka batukan pa ng piskal yan. Kahit mapunta pa kami sa korte, para mapatunayan niya naninira ako, dalhin niya yung duwende niya doon sa korte. Di ba? Ito ba, isa pang tangang comment, isa pang tanga. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kung di ka naniniwala, tigilan mo. Hindi ito regarding sa paniniwala eh. Hindi naman ito katulad ng religion. Ang religion kasi may kanya-kanyang interpretasyon eh. Hindi naman ito katulad ng pagpili ng kandidato. 'Di ba?
Kasi may kanya-kanya tayong ano dun preference dun eh. Ang pinag-uusapan natin dito ay objective truth. Paulit-ulit na lang ako eh. Hindi ito subjective. Halimbawa ikaw, naniniwala ka na ang pinakamasarap na luto sa buong mundo ay luto ng nanay mo, hindi ko pwedeng tutulan yon dahil para sa iyo yon. Pero kung magdedebate tayo dito na ang sasabihin mo sa akin ng asin ay matamis, doon tayo mag-aaway. Kasi may objective truth doon eh. Kapag ka asin, hindi matamis yan. Maalat ang asin, kahit saan tayo makapunta. Naiintindihan mo na yung objective truth? Yan yung mga bagay na hindi mo pwedeng tutulan. For example, ito pa, ano? Makinig ka sa akin. Ano ang suot ni Vegeta? Anong kulay ito? Blue, di ba? Blue. Hindi mo pwedeng sabihin na pag sinabi mo ito ay kulay green, mag-aaway talaga tayo dahil ang objective truth nito, kulay blue to. Hindi mo to pwedeng tutulan. Anong kulay na maskara ko? Blue din. Hindi mo pwedeng sabihin na para sa akin kulay green yung maskara mo. Hindi pwede. Yan yung mga bagay na hindi mo pwedeng tutulan. Nakukuha mo? Hindi mo rin pa sa akin pwedeng tutulan na hindi totoo yung sinasabi ni 88 na nakakausap si Doc Willie Ong. Dahil kung totoo yun, na-mention na ni Doc Willie Ong yan. Just imagine, kinausap ka ng duwende, hindi mo sasabihin sa vlog mo. Kakaibang yun ha? Kakaibang feeling yun. Na nakausap ka ng duwende at nabigyan ka ng herbal ng duwende. Pinadalhan ka ng ng herbal ng duwende. Nagpasuko kay Kibuloy, duwende. Bakit hindi na-mention ng abogado ni Kibuloy yon? Di ba? O ito, isa pang bobo! Sabi ni Anime Lover, pwede ba bungo, huwag kang makialam sa tao, gumawa ka ng sarili mo, bahala na ang Diyos sa'yo. Nako, wala kang magawa. Ikaw nga nakikialam sa akin eh! Napaka-bobo nyo talaga! Kayo lang ang pwede. Lahat ng standard nyo, sa iba lang pwedeng i-apply, pero sa sarili nyo, hindi! Napaka-bobo nyo! Sobrang bobobo nyo talaga. Paano hindi ako makikialam? Nasa public yan. Isa ako sa supporter ni Doc Willie Ong. Kung kayo nga supporter kayo ni 88 eh, nakikialam ka sa akin eh. Dahil feeling mo na agrabyado yung idol mo. Eh paano pa ako? Na supporter ni Doc Willie Ong, na si Doc Willie Ong ay nagdudusa sa Singapore. Tapos ginagamit pa ng idol mo sa kasinungalingan niya. Okay lang sana i-content si Doc Willie Ong kung re-reactan Kung sasabihin ni 88, guys, ipagdasal natin si Doc Willie Ong, di ba? Pero yung gagawa mo ng istorya, ang tanga nyo naman. Ito ha, sabi ni Lily Lagang, baliw hoy, baka sirain ka ng linyo. Stop hoy. Baka bigyan ka ng sakit ni linyo. Matagal ko na minure. Tamo ha? Ilang beses ko nang pinagmumura ang duwende niyan. Di ba? Ayan naalala nyo to, 1 year ago. Pinagmumura ko na yung mga duwende niyan, may countdown pa nga ako dyan eh. Kasi ang sabi nun, paparosahan daw yung lumalapastangan kay Linyo. Ayan 3 days ago to, 1 year ago February 3, 2023, 3 days ago. Or else, sige ha, putang ina mo Solomon, palaki mo itlog ko. Pag hindi mo na palaki itlog ko, peke ka! Minura ko si Solomon! So, palaki mo itlog ko, 2 duwende, putang ina nyo! Ngayon, pag wala nangyari dyan, ay mabait kasi sila Solomon, tsaka bullshit. Anong gagawin nyo sa akin? Mga duwending palamunin! Katulad ni Linyo! Putang ina mo Linyo! Putang inang Solomon at putang inang Apo Banak na to. Hinihintay ko yung
yung gagawin nyo sa akin, ha? Bibigyan ko kayo ng, ng 3 days. Dapat may gawin kayo sa akin, mga putang ina yung duwende kayo. Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan. Yan binigyan ko pa nga ng countdown yan ng 3 days 11 a.m. to dapat 2, 1. Fake sila fake sila Linyo. Diba? Walang pero alam mo, yung nagwasak ng ito yung bata na inosente na di umano yung nagwasak lang ng bakod nila, sinugatan ni Linyo yon. Diba? Diyos ko naman mga kababayan ko. Baka mamaya kung totoo talaga ang duwending bobo ka. Kung totoo ang duwende, baka mamaya si 88 pa unang pinarusahan nun Diba? Tapos, kayong mga naniniwala na mabuti si Linyo, ito yung iisipin nyo, baka bigyan ka ng sakit ni Linyo. Putang ina nyo. Diba? Yan ang iisipin nyo. Nang dahil sa paniniwala nyong peke na yan, hahangarin nyo na magkasakit ang kapwa nyo? Eh ako, hangarin ko lang sa inyo, magising kayo Diba? Hindi ko naman sinabi na magkasakit kayo lahat Nang dahil sa pagmamahal nyo dyan sa peking duwende na yan. Inuulit ko hindi duwende ang sinasabi kong peke. Parang ganito lang yan mga kababayan, ang leon ay totoo. Ang leon ay totoo. Totoo namang talaga may leon. 'Di ba? Pero pag nagkikwento ako sa inyo dito na may alaga akong leon na kausap ko araw-araw at inuutusan kong mamalengke, abay magtaka na kayo na niluloko ko lang kayo dahil hindi magagawa ng leon yon. Dahil kung totoo ito utak ang gagamitin nyo, mga tanga. Utak ang gagamitin nyo. Kung totoo yan, na gumagamot yan, duwende na yan, na KMJS na yan, actually, niloko kayo niyan dati Biro mo, ilang taon na ang nakakaraan, yung si 88, ang sinasabi niyan, maki-KMJS na daw sila. Diba? Naghahanda na daw sila sa KMJS. Biro mo, 2022 pa. Ito nga, sinasabi, mag-live daw. Diba? Kapag mga ganyan, on the spot, yung hindi scripted, ganito ang banat ni 88. Tignan mo may nag-request. Planita kami na idol, mag-live ka naman kay Linyo. Miss ko na ang busis niya. Wala na po si Linyo doon idol. Wala lang binigyan po tayo ng mission. Hindi ko na siya nakausap. Wala lang ako Napunta ko siya pawag happy. Wala akong narinig. Di ba? Pagka halimbawa, nire-requestan nyo, biglang nawawala yung duwende na yan Magpapakita lang yan pagka walang nagre-request or recorded yung vlog nila. Di ba? Hindi pa ba kayo nakakahalata sa mga ganyan, men? So, ito yon mga kababayan ko. Tingnan nyo. Yung mga bobo, tingnan nyo to. Ito, Jessica Soho with Linyo, kaya todo handa na ang team. Malapit na pumunta dito. One year ago pa to, men Jessica Soho. Jessica Soho pa, malapit na daw pumunta doon, Ginagago kayo niyan. Hindi pa ba kayo, hindi pa ba kayo nakakahalata na inuuto na lang kayo niyan? Jessica Soho with Linyo, kaya todo handa na ang team. Kailan ito? November 19, 2022? Di ba kayo nakakahalata na inuulol na lang kayo nito, mga men? Tingnan natin yan Di ba? Wala pa masyadong nakalagay dun sa dun sa FARC ninyo. FARC daw yan Di ba? Wala pa masyadong nakalagay dyan,
Di ba? Ganyan palang ka-premature yung FARC ni Linyo. Ano, naghahanda na sa KMJ. Hanggang ngayon, wala pa. That was 2022, 2023. 2 taon na kayong ginagago. Ano ba, mga kababayan ko? Oh, Ito yung pag-aayos na naman ng park ninyo. Kahit kaunti-unti yung trabaho natin at least po. paghahanda daw sa ano sa KMJS. Diyos ko naman, mga kababayan ko. Tapos yung mga comment nyo pa sa akin, ako pa yung bibigyan na, inuulol kayo niyan eh. Objective naman yung sinasabi ko, di ba? Paninira ba yon? Binibigyan ko nga kayo ng patunay eh. Oh. Ikaw ang bobo kasi naiinggit ka. Walang ano yan, walang bilang ang mga ganitong comment, 'di ba? Hindi nyo masalo yung argument. Baka ikaw ang scammer, nakamaskara ka pa. Wala! 'Di ba? O bibigyan ko kayo ng example. Bibigyan ko kayo ng example ng pang-i-scam niyan, ano? Alam naman natin ang definition ng pang-i-scam. Ang pang-i-scam ay panluloko. 'Di ba? Oh. Tingnan natin yung pang-i-scam ng mga idol nyo. Kung paano kayo inuulol. 'Di ba? Tingnan natin dito. Alam ang gawain ng mga idol nyo, yung ano eh, yung magpaawa sa inyo. 'Di ba? Yung gawin kayong tanga. O panoorin niyo tong ano kung paano kayo ginagawang tanga. Kalaki naman ang... Ito, nung araw, naghahunting sila sa Kamandag Tree. 'Di ba? Naalala niyo Kamandag Tree? Ito daw puno na ito na pag tinamaan daw ng anino ay mamamatay daw. bundok ng Pilipinas na hahaglapin yun. Siguro lari sa paglaban eh. Kundi si Hindi man kami nagrereklamo linyo. 'Di ba? Nagrereklamo, pinapagalitan sila ni Linyo na nagrereklamo daw na pag hinahanap yung Kamandag Tree. nagreklamo rin niyo kasi po kung ikabubuti po sa amin yan, gagawin po namin kahit anong kadelikado po yung mission na ginigay po niyo sa amin ha. Mission daw nila yon, ano? Diyos ko, baka makapunta na naman tayo balik doon sa ano. Sige niyo ha, at least po nalaman po namin at saka natugunan po namin yung panawagan mo po sa amin kasi po ang dami po naghihintay po ng mga followers natin dyan na naghihintay po talaga po ano talaga yung ipinaabot po ninyo kung bakit po kayo ay pinagtitipon mo kanina yan dito sa park mo no. Salamat po ninyo sa... Diba? Mission patuloy daw po nila yung hanapin yung pagsuporta Kamandag sa Tree. team natin. Ngayon, December, wala silang nakitang ano nun eh. Hindi nila alam kung paano dugsungan yung drama nila na yun eh. O ito na nangyari. Dahil sa katangahan nyo, o ito na. Matapos mga mote ni 88 sa kaisip ng palusot para mahanap ang Kamandag Tree, biglang suddenly, yung mission na ibinigay sa kanila, ito na. Ninyo, yung Kamandag Tree ay hindi pa namin nahanap. O sige, salamat ninyo ha. Okay lang daw guys, sabi ninyo. Tamo, okay lang daw kung hindi mahanap. Mission sa kanila yun eh. Tamo kung paano kayo ginagago. Ito pa, kung paano kayo utuin at magpaawa sa 88 sa inyo. Tinan mo ha. Yung mga pinagsasabi ni 88 dito. Doon tayo sa YouTube ba? Ano natin? Ito na pala. Ito na yung nabili ko sa akin. Ang nagsasabi ng totoo, mo sa totoo lang, dalawa kami ni Bibi Boss. Dalawa daw sila ni Baby Boss na nagsasabi ng Pwede ka nang umalis. Tinanong Dalawa ko kami nagsasabi ng totoo. sino sa inyong dalawa ni Baby Boss na nagsasabi ng totoo? Dalawa daw sila. O ito ha. Ibo naman, Diyos, Putundo, kantahan mga Tama ha, panoorin nyo kung paano kayo ginagago. Hindi naman ako mayaman. Pobre naman ako. Mahirap. Kapag hindi nakapagtrabaho ng sakahan, wala pong makakain. Oo. Diba? Ganyan magpaawa. O yung mga sponsor nito, makinig kayo. Ganito magpaawa sa 88. Diba? Pobre daw siya. Hindi naman daw siya mayaman. Ano? Panoorin nyo ha. Mga bobo tanga-tanga. Panoorin nyo. Hindi naman ako mayaman. Pobre naman ako. Mahirap. Mahirap Kapag daw hindi siya. nakapagtrabaho ng sakahan, wala pong makakain. Kapag hindi daw siya nakapagsaka, wala daw siya makakain.
O kayo naman mga tanga-tanga, mga bobo na OFW, uto-uto. Di ba? Maniniwala kayo dito. O, panoorin nyo pa to. Bagit po talaga kung ako Ngayon, nung pinikon ko ng pinikon yan, ipinakita sa akin yung sweldo ni 88 sa YouTube. Kada isang buwan. O, panoorin nyo. po talaga ang pinag-iinitan po. Wala naman talaga ako kahit duling na pira, no? O, wala daw siya kahit duling na pira. Sabi niya. Siya nagsabi niya na, hindi ako nagsabi niyan. O. Opo nga, No, ito, nung napikon sila sa akin, ayan, pinakita niya sweldo ni 88. ito salary niya, ano, Salary ni 88 sa YouTube. O, i-times $3,353 a month? mo, ha? O, i-times mo yan, bunga. I-times mo. Hindi makita. Hindi makita. Kita natin para. Diba? 195,000 pesos a month. Yan ang sweldo ni Linyo. Ni 88. Oh. Tapos kayo magpapadala dyan, mga bobo? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ginagago kayo niyan. Ang sabi, wala daw siyang kahit pirang duling daw. Duling na pira. So, sila ang nagsabi niyan ha. Hindi ako nagsabi niyan. Hindi ko inimbento yan. Sila yung nagyabang sa akin. Biro mo, 195,000 a month. Kayo mga bobo at mga tangatangang OFW na nagpapadala dito kay 88. Magkano sinusweldo nyo sa ibang bansa? 195,000 ba a month? 'Di ba? Tapos kayo pa magpapadala ng pampaganda ng park niyan? Oh. Kung ako may ganyan sweldo, yung mga ugat-ugat hindi ko na ibebenta sa inyo eh. Ako nga dito, ang liit na sweldo ko dito, namimigay pa ako ng t-shirt dito pag may sinweldo ako sa YouTube na malaki-laki eh. Oo, namimigay ako. Wala akong sinisingil. Tapos kayo, todo paniwala dito? Na mahirap? Bakit pa kami maghanap ng magdudunit doon sa Oh, bakit pa daw sila maghanap na magdodonate? puso dili nyo? Oh, ayan, bunga. I-times mo 57. Bunga, okay na ba yan? 57. Oh. Hindi naman ako mayaman. Pobre naman ako. Mahirap. Di ba? Ginagago kayo! Sige, bunga, di ba sabi mo, manghingi kami ng sponsor kasi wala kami pera, ha? O, ayan na. Oh. Po, wala naman talaga ako kahit duling na pira, no? Yan bunga, times mo yan, bunga, ha? Pala pa. Ngayon, na-realize ni 88 na binuking siya ni Baby Boss. O, ito na naman palusot ni 88 sa Alam mo background. po, hindi pa ako mayaman eh. Mahirap pa rin ako eh. Kaya nagsasawa ako ng YouTube. Diba? Hindi naman ako mahirap pa rin ako. Wala, binuking ka na. $3,000 a month ang sweldo mo. Oh. Tapos kayo mga uto-uto na mahirap yon. Hindi ba pagsisinungaling yan? Paninira ba yan? Na ginagago kayo? Ay, nako, Diyos ko, kababayan ko. Hanggang kailan kayo magpapauto dyan? Magpatuloy natin yung pagbasa. Gusto kong masagot lahat eh. Lahat ng mga katanungan sa atin eh, di ba? Ito, ikaw ang bobo kasi naiinggit ka. Yan, mga salita nyo. Okay, ba't ako may inggit dyan? Ba't ko kayo inggitan naman luloko? Baka ikaw scammer ang maninirang tao ka. Ito na nga ang tanong ko sa inyo, i-identify nyo sa akin kung alin doon yung sinira ko. 'Di ba? Ano ba yung tinatawag nyo na naninira na sinasabi kong peke yung duwende niya? Bakit totoo ba? Pag sinabi nyo totoo yan, kulang-kulang kayo sa pag-iisip. 'Di ba? At lukuhin mo rin ang sarili mo para dami ka followers at mag-comment para makapira ka lang. Ito kasi ang ito kasi sinasaksak nyo sa utak nyo eh. Ako po ay may trabaho sa labas. 'Di ba? Akala nyo ba malaki ang kinikita ko dito? Akala nyo malaki ang kinikita ko dito? Baka mamaya yung nakita nyo sweldo ko dito sa YouTube, mas marami pa yung pangmerienda nyo. 'Di ba? O pakita ko yung sweldo ko sa YouTube. Baka akala nyo kasi milyones ang kinikita ko dito eh. Ako po ay may trabaho ako sa labas. 'Di ba? Ang YouTube po ay libangan ko lang. Yung mga dito, kulang pa nga to pambayad ng kuryente ko eh, ng tubig eh, ng internet eh.
'Di ba? Asan dito yung ano? Yung sweldo natin. Pakita natin yung sweldo natin. Ayan, nakita ko na. Just imagine, oh. Oh. Ito estimated pa lang ito ha, estimated revenue ha. 190 estimated pa lang 'yan. Pero yung totoo, yung doon tayo sa totoo na talagang sweldo ko sa YouTube. Nandito yung sa app eh. Para malaman nyo, ayan oh. September ha, September earnings. Ito nung nakaraan. Ito, 192 lang yung sinweldo ko nung nakaraan eh. $192 oh. Kita nyo? 192 lang yan. Malabo kasi. Ayan oh. 192. Tapos itong September ko, $147 lang. Magkano lang yan, men? So, $147, no? 147 USD to Philippine. 'Di ba? Babawasan pa ng tax ni YouTube 'yan. 8,245. Sa makakapunta 'yan. Kayo naman para magkapera ka. Alam mo kung gusto kong magkapera, hindi ako magtsatsaga kay 88. 'Di ba? Pwede ko i-content yung mga malalaki YouTuber. Sila Kong TV, yun. Doon ako sasawsaw. Kaya lang may advocacy kasi ako eh. Diba? Kay Tulpo na lang ako sumauso. Purihin ko lang ng purihin si Tulpo. Si Diwata, purihin ko rin ng purihin yun. Ang daming manonood sa akin eh. Ba't ako magtsatsaga dyan? Diba? Mag-content ka na man lang sirain mo pa kapwa-tao. Hindi nga, ano kayo paninira? Nyeta, paulit-ulit kayo. Mag-content ka na lang ng sarili mong gawa. Hindi ba yung sinasabi ko dito, sarili ko salita yon? Tanga-tanga mo naman. Katwiran ng bobo. Gumawa ka na sariling sayo. Kaya nga kayo nagagalit sa akin eh. Sarili ko yung mga sinasabi ko dito eh. Sariling salita ko eh. Tanga. Huwag kang manghuhusga ng tao at lalong huwag kang manira ng kapwa-tao. Walang ini-scam. Marami! Diba? Walang in-scam si 88 sa'yo. Wala daw sa akin. Audience ako niyan eh. Diba? Pag pinanood ko niyan, mauubos yung oras ko ng puro kagaguhan. O, ito. Ito yung katwiran ng mga bobo. Alam ko, scam. Ikaw, Sir Perfect. Di ako tanga, depende tulad ngayon. Hindi pagiging perfecto ang pinag-uusapan natin dito. Baka nga mamaya mas makasalanan pa ako sa 88 mo eh. Paulit-ulit ko naman sinasabi yan eh. Di ba? Basahin natin buo to, ano? Ikaw, Sir Perfect, di ako tanga. Tanga ka! Depende. Tulad ngayon na panood kita, galit ka. Alisin mo yung maskara mo. Ikaw ang demonyo. Sana tamaan ka ng karma. Alam ko, scam. Tangina ka. Sa Kuwait pa lang ako nanonood kay Sir 88. Di ako nagpadala ng pera. Depende sa panahon. Tulad, ayaw ko sa iyo, tahimik ka dyan. Ikaw pala, nag-zealous match. Bungo TV, bagay sa'yo. Ayusin nyo nga salita nyo! Pag bobo talaga nagsalita, no? Sabi niya gano'n, no? Hindi daw nagpadala. Hindi naman regarding sa pera eh. Kasama ba yung pera sa definition ng scam? Tanga! I-define nga natin yung scam. Scam definition. Ayan o. Scam meaning dishonest, hindi tapat. Scheme, a fraud. Swindle. May involved ba dyan na pera? Hindi naman porkit scam may involved na pera eh. Ikakatwiran ng bobo, hindi scam. Hindi kasi ako nagpadala ng pera dyan. Tanga! Fraudulent nga oh. Dishonest scheme, a fraud. Yun ang meaning ng scam, a fraud. Ano ba meaning ng fraud? Nagpapanggap.
Kahit Merriam-Webster po, meaning of scam is a fraudulent or deceptive act. Panglulokong operasyon. Di ba? Na may makukuha sa'yo. Ano makukuha sa'yo? Maaring yung oras mo kukunin yan para panoorin siya. Kasi yun ang kadalasan na kinukuha sa mga audience, yung oras nila para manood Di ba? Intindihin yung meaning ng scam? Mga bobo! Diyos ko. Sobrang bobobo ng mga fans ni 88. Ako, paniwala kay 88. Dahil totoo may duwende, totoo may ginagamit naman. Yung pagkakaroon ng duwende, hindi naman pinag-uusapan dito kung totoo fake ang duwende Ang pinag-uusapan dito, yung video niya, peke. Tanga. Kung ayaw mong maniwala, tumiklop ka na lang para walang gulo. Gusto mo rin ang magka-content. Ha 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 ha. Nakalayaway kayong mga vlogger. Ano yun? Ano naka-layaway kayo mga vlogger para magkapera? Ba't ito lagi ang pamantayan nyo, yung magkapera? Diba? Ganyan ba kababaw ang utak nyo? O isa pang bobo, Isa pang bobo. Panoorin natin yung basahin natin yung sabihin ng isang bobo. Ikaw kung punahin hanggang sa pansinin nila attire mo at damay din ang followers mo. Masama, di ba? Hayaan mo na ibang taong humusga at humatol. Ito, Ang sabi niya sa akin, kung ako daw ang pansinin sa attire ko daw. Tanga! Ang attire po kasi ay personal choice yan. Hindi mo dapat pinapakialaman yan. Ang pinag-uusapan natin dito ay general truth na nilalabas sa publiko. Di ba? Hindi personal choice. Katotohanan ang pinag-uusapan natin dito Kapag kinakalat ko dito na ang ating pambansang bayani ay si Rodrigo Duterte. Mali yun, di ba? Hindi mo ba ako i-correct na nagpapakalat ako ng mali dito? Hindi naman personal choice yun ang pinag-usapan natin. General truth. O bakit ako mali nung sinabi ko na si Duterte ang pambansang bayani natin? Mali, di ba? Kasi ang pambansang bayani natin ay si Jose Rizal, hindi mo ba ako i-correct? Nagtuturo ako na mali? Asan ang moral obligations mo doon? Tanga talaga nito, yung attire, kaya hindi bagay sa akin yung damit ko, hindi panluloko yon. Bakit mo pupurahin yung suot ko? Choice ko yon. Wala naman ako nilolokong tao pagka nagsuot ako ng hindi bagay sa akin. Tanga ng analogy. Pero kung nagkakalat ako dito ng mga bagay na, let's say ganito, para maabot ang utak mo. Sasabihin ko dito, ang Manila ay matatagpuan sa Mindanao. Yun ang tinuturo ko sa mga viewers ko. Ang Manila ay matatagpuan sa Mindanao. Alam mong mali, di ba? Hindi mo ba ako i-correct nun? General truth, yung sinasabi mo na, yung sinasabi na 88 mo, nakakausap daw si Doc Willie ng 20, hindi mo ba, babasagin yon? Habang nagsasuffer o naghihirap yung tao, ginagawa ng kagaguhan na istorya? Ikaw naman, masyado ka naman tanga. Tapos sabi nga, hayaan mo na ibang tao humusga at humatol. Tao din ako Anong pagkakaiba na ako yung Anong pagkakaiba ako nun sa ibang tao? Pares lang kami nanonood. Huwag mo idama yung ibang tao. Dapat ang sentro ng topic mo sa 88. Sa 88, dapat ang sabihan mong bobo, wag yung follow. No! Hindi! Bobo yung mga naniniwala! Diba? Dahil sa inyong mga bobo, hindi magpapatuloy yan. Diba? Hindi nyo ginagamit ang utak nyo. Diba? Yung mga sa akin, yung mga pabor sa akin, hindi ko binabasa. O, ito, isa pang tanong ng tanga, ano ang niloko sa'yo? Diba? Ano daw niloko sa akin? Audience ako Kapag napanood ko si 88, inuulol ako nun. It doesn't matter kung basher ako ni 88 or kung critic ako ni 88, nanood ako sa kanya. Mali yung sinasabi niya. Hindi ba niloloko niya ako nun? Tanga din, Ikaw ang tanga. Ikaw sinungaling. O, asan ang argumento mo? Bakla, ewan ko sa'yo, ha? Bobo!
Ikaw ang scam, nagmaskara ka buong ka. Wala. Scammer na nagpapakita ang muka at ikaw nagtatago. 'Di ba? Yan ang madalas eh. Yan ang madalas na sinasabi eh. 'Di ba? O sige. Just imagine, ako nagtatago, hindi nga makaharap ng live yan. Ilang beses na susugurin yan, ang daming dahilan. Kapwa vlogger sinisira, mas mataas na sub ni 8080 ka. Ikaw nasa 18k pa lang. Yun na nga eh. Kung nasa 18k lang ako, dapat relax lang kayo. Eh bakit apektado kayo? Tsaka tingnan mo ha, yung ratio ng nanood. Dito sa video ko, 18k ang subscribers ko. Ang nanonood sa akin, 7.9 thousand. Ilang percentage nito ang nanonood sa akin? Ang nanonood sa akin is 7.9k. 7,900. 7,900. What percent of 18,000 subscribers? Ito pala, sorry. 43% ng subscribers ko nanonood sa akin. Punta tayo kay 88 ha. Punta tayo kay 88. Ghost Hunter 88. Si Ghost Hunter 88 may 150,000 subscribers. 'Di ba? Ang nanonood sa kanya, halos katulad no sa akin, 7.9k. Mas mababa pa yung iba, 3,000. May 24,000. Let's say 24,000, ano? I-calculate natin, ano? Sa 150,000 subscriber natin, ni 88, di ba? Nanonood sa kanya, 23,000 lang. So, ilang percent nun ang nanonood sa kanya? 15% na lang ang nanonood kay 88. Versus ng kabuuan, mas malaki pa yung sa akin. Nagigets nyo? Sa bagay, mahina ang ulo nyo, hindi nyo makukuha yun. Ano sinasabi? Nakatakip ang muka. Di ba? Tarantaduhan. Ito. Sabi ni Pacboy, matapang ka lang. Excuse me. Anong video to? Ito. Sabi ni Pacboy, matapang ka lang dahil dyan sa maskara mo. Mag-aalis ako ng maskara, no problem pag humarap sa akin na live yan. Actually, nag-alis na ako ng maskara eh. Nakita na ng mga tao ang mukha ko. Halata naman mas bobo ka eh. May nalalaman ka pang Merriam-Webster. Wala, humarap ka. Kung ako nga hindi, ito ha, mga kababayan ko. Kung ako nga hindi ko pinapansin yung mukha mo eh. Wala naman sa mukha ang issue dito. Sa pagsasabi ng totoo ang issue dito. Kailan ba na naging deal kayong mga nagagalit sa akin? Kailan ko ba binigdeal na magpakita kayo ng mukha sa akin? Hindi. Kasi importante sa akin yung sinasabi nyo, hindi yung mukha nyo. Diba? Diyan na lang kasi kayo kumukuha ng pang-rebat. May nalalaman ka pang Merriam-Webster, halatadong mas bobo ka, inggit ka lang, walang argument, di ba? Ito, sabi ni tangatangang Jocelyn, mas mukha ka pang scammer sa pagmumukha mo, makahanap ka na naman ng i-post mo, wala ka nga naitulong sa kapwa mo. Excuse me, di ba? Ilang tao nagpasalamat sa akin dahil nagising sila. Basahin natin na, di ba? Ayan matagal ako napaniwala ni Kuya Red na yan. Di ba? Napaniwala din ako diyan, buti na debunk. Di ba? Ang dami kong na impluwensya. Dati napaniwala ako niyan. Pinagmalaki ko pa sa mga kaibigan ko. Marami nagigising. Isa rin ako sa naniniwala at ng mga fake videos nila. Diba, manluloko sila, dami silang napaniwala na totoo. Di ba, men? Napaniwala din ako nung mga ilang days. Marami akong natulungan na nabuksan ng isipan. Huwag mo sasabihin na ang iniisip mo kasing tulong siguro yung nabigyan ng pera. Walang ganon. Ano tayo dito, ano?
Ito si Ma'am Gina. Ito si Ma'am Gina yung pumunta eh. Sabi nga, ikaw ang parusahan ka kasi kung ayaw mong maniwala, wag kang maniwala. Buong. Ako kaya ako sinasabi sa iyo dahil totoo. 'Di ba? Totoo daw yung sinasabi ni 88. Papaano sasabihin sa iyo ikaw ang buwang? Sa totoo, ikaw ang nagpapalapad ka ng follower mo. Ikaw ang tanga, manyak ka. Paano ko naging manyak? Hudas ka pa. Dahil ako mismo nakausap niya daw. Ito kasi si Ate Gina, ito yung pumunta, ito yung bumisita. Hindi ka ba nakahalata, Ate Gina, nung bumibisita ka? May video ka eh. Habang bumibisita ko daw, wala na si 88. 'Di ba? Ay, wala na si 88, wala na si Linyo. Kasi daw, parang sumama daw ang loob sa mga bashers. Tingnan mo kung gaano ka inulol. May video nun eh, habang inuulol ka niyan. Hindi ka nagtataka nun, every time na bibisita ka, nawawala si Linyo. Diba? Nire-upload ko yon, Ate Gina. Ito yung video na yun, oh. Panoorin nyo itong mga kababayan ko habang inuulol si Ate Gina. Ito yun, oh. Nandito yung explanation. Ayan, oh. Dinalaw si Linyo ng supporter from Malaysia. Ito yung, kaka-upload ko lang. Makikita nyo pa to sa channel ko. Nandito si Ate Gina na nawala na si Linyo. Lahat ng mga aswang, 'di ba, nagsialisan na. Ayan siya habang bumibisita diyan 'Di ba? Ayan si Ate Gina. Just imagine, Ate Gina, nung pumunta ka, wala si Linyo. Tapos nung umalis ka, biglang bumalik si Linyo. Ang sinasabi pa nga nun nila baby boss nun, hindi na nila alam kung babalik si Linyo eh. 'Di ba? Ito ay nagbumisita ka noong kailan ba 'yan? Basta nung nakaraang taon 'yan eh, bumisita ka, ikaw to, 'di ba? Oh. Pagdating mo diyan, wala na si Linyo, nag-alay-alay ka pa diyan, 'di ba? Kasi hindi na babalik si Linyo kasi nasaktan daw sa mga basher. Yun ang dahilan sa'yo, di ba? Nasaktan daw sa mga basher. Napakahina pala ng duwende na yan. Basher lang ang katapat. Kaya paano na panood ni Linyo? May YouTube din si Linyo? Nakikita niya yung mga basher? Hello? Di ba halatang ginagago ka? Ikaw, trip mo naman yan, di ba? Anyway, mga kababayan ko, masyado na ako overtime. Di ba? So, yan lang po muna yung mapapag-usapan natin. Maraming salamat po. Bye-bye.